Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ahay. Huwag sa kapwa. Mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. At ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang harap, hindi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang hindi matuwid. Kung ang mamahalin ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masama? At kung binabati ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, anong ginawa ninyo nakakahigit sa inyo? Ayan na ron, natakpan na. Siya nagigit sa tulad ng inyong ama na sa langit. Yung pa sa paa mo, ano ba yan? Ulok. Ika-anim na kabanata. Ang pagkaula. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na lampusan mo naman ka sa door, na? Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, diyan ka lang utob. itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao doon sa mga sambahan Diyan ka lang utob, kay may host. upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. Ayan pa. Putol-putol na. Ang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang siyang Basta sa magbibigay dulod ng niya, gantimpala sa damo inyo. ke diferensya. Ang turo tungkol sa pananalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutunan sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Puli-puli ko lang na dahang tanong ko kay Israel ko yung katanong mo. Pumasok kayo sa inyong kwarto Puli-puli at lang isa para ang nga pinto. maglapad-lapad. At kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. At kapag nananalangin Doon sa kayo, punta naman no, halina. huwag kayong gumamit ng Kasi maraming meron salita pa na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga tao sayang. kilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba lang. ang kanyang panalangin. Huwag niyo silang gayahin dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa Kanya. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama namin nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa Ayan aming po. mga kasalanan, Yan. tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga tao, O, ikaw naman nga dito, oh. kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayong magtipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito, Sa amin, mama, dit alak yung farm. Parang farm na siya. at may mga Farm ng mga kamote. Sa halip magtipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang ilaw ng katawan. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo ng katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata,
madidiliman ang buong mong katawan. Mamanggulang. Ang nagsisilbing ilaw Ayan mo ba ay po ba, walang ano? binibigay na liwanag. Kamote. Napakadilim ng kalagayan mo. Baka may bunga. Sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganun din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nagkakani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng hindi ba't mas mahal? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Yummy. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang na buhay ngayon pero Liit. kinabukasan ay malalanta at tutulugin. Alam na ninyo amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay nito. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kainya ang lahat ng pangangailangan.